pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng klase kahapon sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Maynila. Nanguna ang Pangulo sa interactive learning session ng grade 1 pupils para masukat ang kanilang kaalaman sa pagbabasa at mahikayat sa aktibong partisipasyon sa klase. Si Clazel Pardilla sa report. Diretso agad sa classroom ang mga estudyante sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Maynila pagkatapos ng flag ceremony. Marami ang excited pero may ilang bata ang naglupasay. Ayaw pang bumitaw kay nanay at tatay. Na-overwhelm kasi ang dami daw bata. Papapasok niyo ba or itatry niyo? Itatry po namin kasi para ayun, masanay na rin siya. Kung may batang umiiyak, may ilang magulang din ang emosyonal. Nakakalungkot lang din minsan isipin na mawawalay sa amin ng ilang oras. Ma'am, naluluha ka. Oo. Actually, naluluha talaga po. Ang Epifanio de los Santos Elementary School ang isa sa pinakamalaking paaralan sa Maynila para masiguro na ligtas at maayos ang unang araw ng balik eskwela. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paaralan. Pinasok ang mga classroom, kinumusta ang mga guro at tinanong ang kalagayan ng mga estudyante. Tinuruan din niya ang isang seksyon ng mga grade 1 student na magbasa. Okay, at yung susunod. Alam na yung grupo. Dito sa napuntahan natin ay maganda naman. At nakausap natin, nakaka-zoom ko lang ng mga iba't ibang eskwelahan all around the country. So mukha namang so far maayos yung kuryente, we're making sure na may kuryente lahat, na hindi may tubig lahat. Yun ang mga basic services na makita natin para naman maging maayos ang pag-aaral ng mga ating kabataan. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Education Department na kumuha ng libo-libong guro para mas maging epektibo ang pagtuturo. Mabawasan yung load ng kanilang trabaho, bawasan yung administrative duties, ay magkukuha tayo ng 20,000 bagong guro. 16,000 na ang na-hire ng DepEd na bagong guro. Para tapos kumuha naman tayo para nga may katumbas na hiring doon sa administrative duties, 10,000 naman na administrative. Pinatitiyak ng presidente ang seguridad ng mga estudyante sa Philippine National Police, paigtingin ang police visibility at maglagay ng mga CCTV. Pinasisiguro sa Health Department na handa at aktibo ang mga clinic at medical facility. Pinababantayan sa DSWD ang cyberbullying at mental health ng mga kabataan para makapag-aral ng mabuti. Pinalalawak sa DICT ang libreng internet connection sa mga paaralan, partikular na sa mga malalayo at liblib na lugar. Sa ngayon, ang mga eskwelahang may internet lamang ay mga 60%, napakababa. Ang problema talaga, kuryente. Kaya aayusin natin yan, dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan. Inutusan din ng presidente ang Trade and Industry Department na sikaping gawing abot kaya ang presyo ng mga school supply sa pamamagitan ng price guide. Pairalin ang student fare discount ang direktiba ng presidente sa Transportation Department. Sabi ni Pangulong Marcos, kailangan magtulungan ang mga ahensya ng gobyerno para matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng mga estudyante. Sa Hulyo, inaasahang ipatutupad na rin ang nationwide implementation ng school-based feeding program at sa susunod na 3 taon, libo-libong classroom ang itatayo. Meron nga tayo yung proposal na PPP na 105,000 classrooms. Uutangin yon pero 10 years to pay yon. Pag hindi natin ginawa yan, mapag-iiwanan tayo. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.